Siyang gusto ng Marcia, ang banal na yin-yang katawan. Ngunit Master, kahit galing siya sa Valewood Dojo, parang lang siyang karaniwang may bahay. Atid lang natin siya pabalik. Madali lang yan. May problema ba, mahal? Wala naman. Medyo pagod lang ako. Bill, please. Ako na. Hey, 20 barya. Gino, pwede bang ibang paraan magbayad? Kawawa. Mahina kang talunan. Jason, mag-asikaso ka ng iba. Ako na dito. Malis na. Sige. Tayo siguro yin-yang masters galing Floorland. Walang utang dito. Bayad po ng buo. Andito na ang pera. Salo mo kung kaya. Sana nagustuhan ang inyong hapunan. Sa pagstay mo sa talunan, sayang ang talento mo. Kung gusto mong baguhin, hanapin mo ako. Walang gamit, pinaghiwalay ang hangin. Isang espada, sinira ang langit. Bakit sila nandito? Umalis na. Halika! Alis na tayo dito! Hey, anong gusto nyo? Tejil! Kira! Jason, ayos ka lang? Kira. Kanina, ikaw. Jason, I'll spine ko siya mamaya. Sig. Kuya, ate, ano ginagawa niya dito? Kuya at ate? Kira, taga-Floorland ka? Ikaw. Kira, parang marami kang itinago sa asawa mo. So what? Si Kira ay isang Valewood, isa sa 8 dakilang pamilya ng Floorland. Kung hindi siya tumakas sa kanyang kasal, yung talunan na nagtitinda ng ramen, hindi niya karapat-dapat linisan ang sapatos ni Kira. Huwag kang maging sulto sa kanya! Walang utang na loob na traidor! Guys, hawakan si pangalawang binibini at dalhin siya pabalik! Walang pag-aalinlangan. Banal na yin-yang katawan. Master, grab natin siya. Walang hurrying. Manood lang. Sapat na! Pamilya tayo dito. Walang kailangang suntukan. Ginoong strong. Walang intensyon na makasakit. Walang problema. Mahalaga sa amin ang pagkakaisa. Para sa kapayapaan ng aming mga bansa, usap tayo sa inyong bahay. Kira, mag-una ka. Okay lang. Una ka na. Ako na ang magliligpit dito. Sumama ka sa akin. Sumunod kayo. Guys, pakiusap. Nagsasara na ako. Walang kwentang basura.
Sa tingin mo, karapat-dapat na maging asawa ng pangalawang binibini? Pamilya tayo dito. Bakit gawing magulo? Sino nagsabi na pamilya tayo, Senorian? Gusto mong mamatay? Ikaw, marunong ka ng kung fu? Sa susunod na buhay, ingatan mo ang bibig mo. Ang anak ng Valewood hindi dapat nakatira sa ganitong basurahan. Kira, sumama ka sa akin. Marcus, Jane, hintayin na lang natin si Jason. Ang talunan na yan, hindi na babalik. Ano ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo kay Jason? Kira, sa tingin mo ba, payag akong ipakasal ang aking kapatid sa walang kwenta? Hahanapin ko si Jason. Kira! Kira, Jason, okay ka lang? Bakit maraming dugo sa'yo? Okay lang ako. Hindi to dugo ko. kuya, ate, bakit kayo natatakot? Ginoong Strong, bakit ka bumalik mag-isa? Nasaan ang mga mag-aaral ng Valewood? Papauwi na ako. May nakasalubong kaming mga may kutsilyo. Naglaban kami. Ako lang ang nakabalik. Hindi pa kayo kumain, di ba? Ako na magluluto. Hindi mo nga kayang bilhin ang kinakain namin. Jane, mali ba ako? Nung una, lahat ng pamilya natin ginawa ang lahat para ilabas ka sa impyerno ng Ashford. Hindi namin sinasabing bilang isang prinsesa, pero hindi namin hahayaan na mapunta ka sa basurahan at makipag-asawa sa talunang ng titinda ng ramen. Binibining Valewood. Si Honor ay malawak at mayaman. Hindi ito basurahan tulad ng sinasabi mo. May prinsipyo ako. Hindi ako talunan. Tama si Jason. Magandang siya, Nor. Mahal ko dito. Itigil niyo na ang pagkontrol sa akin. Sa tingin ko, hindi kayo sanay sa pagkain dito. Bibilan ko kayo. Alagaan mo sila. Maraming taon nang sarado ang Shanor. Patay na ang kung fu dito. Ang aking kapatid ay binibining Valewood Dojo. Ang lalaking mapapangasawa niya ay dapat ang pinakamahusay. Walang karapatan ang talunang, walang kung fu tulad mo. Kapag ang dragon ay lumabas, ang mundo ay maglindol. Ang Sianor Kung Fu ay nagtatago lang. Itigil mo ang ingay. Ngayon, habang nandito ako, walang makakaapi kay Kira. Madaling magsalita. Paano mo siya protektahan? Gamit ang kaldero? Kung may panganib, ilalabas ko ang aking kutsilyo. At ang aking kamao ay hindi mabagal. Walang kwentang nagtitinda ng ramen. Ilang trick lang ng kutsilyo? Akala mo kaya ka ng lumaban? Matapang ka ba o bobo? Jason, hindi mo sila mapapaintindi. Pumunta ka na. Ako na ang magpapaliwanag. Sig. May tapang din siya. Sayang lang, na ordinaryong tao lang siya. Marcus, Jane, alam kong hindi ninyo gusto si Jason. Ngunit, siya ang pinili ko para sa buhay ko. At gusto ko lang siya kasama. Mabuhay ng tahimik. Kira, naintindihan kita. Ngunit nang tulungan ka natin makatakas sa pagpapakasal, ang tahimik na buhay ay nawala na. Yun! Nang ilabas ka namin sa Floorland, ang pamilya Ashford patuloy na gumulo sa aming dojo. Nang maglaon, naglagay pa sila ng pabuya sa ulo mo. Ano ang dapat naming gawin? Ngunit, hindi ba't ang Ashfords ay laging natatakot sa pamilya Valewood? May lakas ba sila? Iba na ngayon. Nahanap ng Ashfords ang mataas na consul ng Netherblade Art ng silangan. Lumakas sila ng husto. Hindi na natin sila kayang talunin. Ngayon, ang mataas na konsul ng silangan lang ang makaliligtas sa pamilya Valewood. Ngunit nawala na siya ng 2 taon. Walang mapuntahan. Kaya kailangan ka naming hanapin.
Oras na ipapakita ko sa kanila ang tunay na Sianor Kung Fu. Marcus, Jane, di ko alam na may ganito palang dahilan. Ikinalubog ko kayo. Kira, magpamilya tayo. Huwag mong sabihin yan. Mag-impake ka na at umuwi na tayo. Sabi ni Jason, may pumatay sa mga mag-aaral. Sa tingin ko, mga Ashford yan. Oh, asa na ang iba? Ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Ngunit si Jason? Pinag-iisipan mo pa ang walang kwenta na yan na yon? Magkaiba kayo ng mundo. Hindi kayo para sa isa't isa. Sumama ka sa akin. Sino yan? Pupunta kayo saan? Managinip ka na lang. Si Kira at ang iba, hindi match kay Harrison Ashford. Master, tulungan na ba natin sila? Walang kailangan. Alam mo, si Harrison nasa listahan din natin. Alalahanin, kapag dalawang aso'y nag-awe, ang manganggaso ang panalo. Harrison Ashford, you can't imkasin. Isang buong taon. Isang taon kitang hinahabol. Kung hindi ako mismo pupunta, paano ako makakatulog ng mahimbing? Kasama ante yung Ashford, gumagawa ng kasalanan. Kami sa Valewood ay para sa kapayapaan. Hindi kami magkapanig. Bakit na kami hinahabol? Binibining Kira, napakabata pa ng isip mo. Hindi mo ma-imagine kung ano ang mapapala ng dalawang pamilya kung magsama. Ngunit kayo sa Valewood ay napahiya sa akin. Kailangan ninyong bayaran yan. Psycho. Managinip ka na lang. Sa pinakamasama, magkasama tayong mawawala. Oh? Hayaan nating malaman. Dual Blades. Akong gumawa nito, batay sa Netherblade and High Console. Kayo lahat, hindi match sa akin. Pinahamak mo sila? Handa kang mamatay! Kira, you'll be badalos-dalos! Magandang palabas. Jason? Kung malaman ni Harrison si Jason, siguradong patayin niya ito. Hindi ko hayaan mangyari yan. Buti bukas pa ang West Bistro. Kaya nakakuha ako ng mga pagkaing Floorland para sa iyong mga kapatid. Jason, delikado dito. Bakit ka bumalik? Nag-aalala ako na baka hindi sila sanay sa pagkain dito. Nakalimutan mo na ba? Specialty ito ng West Bistro. May kinalaman ito sa ating karangalan. Kainin natin. Jason, nawala ba ang utak mo sa panahong ito? Seryoso? Jason, ito ay problema ng pamilya ko. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na dito. Pinagawa ko ang bahay na to sa bawat sulok nito. Sayang naman kung sisirain niyo lahat. Sino ang mag-aakalang si Kira Valewood ay mag-aasawa ng tanga tulad mo? Malapit ka nang mamatay, pero hindi ka pa tumatakbo. Tumakbo? Ako ba ang tinutukoy mo? Ano? Maririnig mo ang salita, pero hindi mo naiintindihan? Palagi niyong sinasabi na kayo ay magalang. Magalang nga kayo, pero walang moral. Sinira niyo ang bahay ko. Sinaktan ang asawa ko at pamilya niya. So what kung ginawa ko? Kung may tapang ka, patayin mo ako. Bibilangin ko hanggang 3. Kumalukip-kip at humingi ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, Patay ka. Magaling kang magsalita. Tatlo, Magpapakitang gilas sa panahong ganito. Harrison, walang kasalanan ng asawa ko. Ano ang dapat namin gawin para tigilan mo na kami?
Gusto kong kausapin ang mga matalino tulad mo. Buong buhay, ibibigay ninyo sa amin ang buong ari-arian ng pamilya ninyo. At? Ikaw at ang iyong kapatid magpalipas ng gabi sa akin. Demonyo ka! Dalawa. Marcus, Kira, huwag nating pagtiwalaan si Jason. Tayo-tayo lang. Patayin natin ang siraulo. Patayin sila! Marcus! Aiza! Tapos na ang pagbibilang. Walang makakalabas. Dito na buhay! Oh no! Ang yabang mo naman! Well, nagbabala na ako. Pero pinabayaan mo lang. Para! Maghari sa mundo ng martial arts. Marami akong pinatay. Plano kong itago ang espadang ito. Pero kayo ang nagpilit. Kaya tonight, gamitin ko dugo mo para gisingin ang espada. Ang hirap ng ginawa para sa laruang kalawangin. Ang bagay mo, baka di man makaputol ng gulay. May 3,000 alagad ako dati. Di ka man lang kwalipikado makipaglaro sa manika nila. Since you're so set on dying, ipapakita ko sa iyo ang galing ng Floorland Blade Work. Patayin siya! Paano mo ginamit ang espada ng ganyan? Patayin siya! Yeah! Ikaw naman. Magpakamatay ka! Yeah! Pleno kong bilisan. Ngunit alam mo ba, hindi ka karapat-dapat. Agawin! Agawin! Siyanor, hayop! Patay! 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 Ano? Blade work? Huwag kalimutan, si Anor ang mayakda nito. Si Harrison ay isa sa top 10 fighter ng Floorland, pero natalo siya ng ganun-ganun lang. Sino ba talaga itong lalaki? Sinira mo asawa ko, kaya mamatay ka, nang hindi basta-basta. Kayang gamitin din niya ang espada? Kaya pala ikaw, napapabobo lang simula pa. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang nagtapon nito.
So what kung marunong kang mag-sword? Di ko na mabilang kung ilang taong namatay sa ilalim ng aking dual blades. Walang espesyal sa'yo. Jason, ang dual blades niya ay batay sa maalamat na nether blade. Pakinggan mo ako. Mag-ingat ka. Kira, relax. Kayo tatlo, pumunta sa kwarto. Sa kwarto? Sa ilalim ng kama, may battle salve. Linisan muna ang sugat. Pagkatapos nyo, patay na siya. Ginoong Strong, hindi ngayon ang panahon para minamaliit siya. Siya ay hindi karapat-dapat pansinin. Maganda ang panaginip. Ngunit mamamatay ka ngayong gabi. Jason, Duwag! Itago mo lang ang sarili mo? Mabagal ang iyong espada. At mahina. Ipapakita ko sa'yo kung paano gamitin ang espada. Netherblade style. Kilala sa bilis. Unang suntok sa tiyan. Pangalawang suntok sa balikat. Pangatlong suntok, dip-dip, balaka. Huling puso. Yun ay ang tunay na Netherblade style. Ang tunay na... Paano mo nalaman yan? Lumika ako ng Netherblade style para hamunin ang pinakamahusay sa mundo. Ikaw ang lumika? Ikaw ang mataas na konsul ng silangan. Nagbago na ang panahon. Meron na akong mas matalim na estilo. Ngunit kayong mga Floorlanders, itinuring pa rin itong kayamanan. Ano mo ba? Isipin mo sa impyerno. Kayo dalawa. Nagustuhan ba ang palabas? Oras na lumabas. Kayong muli! Anong gusto ninyo sa amin? Binibining Kira, huwag magalit. Ako si Aaron Sutton, at ito si Nora Ashmont, aking itinaling espiritu. Kami ay galing sa dual court ng Floorland. Ang dual court. Pinag-iisa nito ang lahat ng yin-yang master dito. Ang mga miyembro nito ay makatawag ng espiritu at gawing abo ang lungsod. Marami ng tao na itong nawala. Gusto lang namin kayong maniwala. Hindi lang namin gusto makihalubilo sa mga mortal. Kira Valewood, mayroon kang banal na yin-yang katawan. Gusto kang alagaan ng dual court? Pwede ka bang sumama sa amin? kayo dalawa. Ayaw ko nang mabuhay sa dugo. Kailangan kang tanggihan. Kira Valewood, sigurado ka? Sa loob ng maraming taon, malapit ang dual court sa militar. Sumama ka sa amin at makakakuha ka ng kapangyarihan. At walang katapusang kayamanan. Kira, napakalakas ng dual court. Kung sinadya ng tadhana, dapat mong kunin ang pagkakataon. Marcos, desisyon ko na. Gusto ko lang tahimik na mabuhay kasama si Jason. Kayo dalawa, malinaw na ang sinabi ng aking asawa. Mangyaring umalis. Mortal lang. At akala mo makakagambala ka? Nora, bigyan siya ng sakit. Hey gwapo, magpakabait at patayin ang sarili. Jason! Ang aking ilusyon.
Hindi na gumagana sa'yo. Ang mga ganyan trick ay hindi makakaapekto sa akin. Naglalaro lang ako sa'yo. Hindi ko akalain na ganoon kadali. Isasabi ko lang ito, isang beses. Umalis na kayo. Akala mo ba mabait akong nag-invite? Kung hindi sumama si Kira, ang pamilya Valewood ay mawawala bago magbukas ang araw. Gusto kitang bigyan ng kaunting dignidad. Ngunit na yon, hindi na kailangan. Huwag magpadalos-dalos. Ang Yin-Yang Master ay makontrol ang 5 elemento. Ang ilang trick ng kutsilyo mo, hindi sila matatalo. Kira, hindi masama sumali sa dual court. Isipin mo, para sa pamilya. Walang makakapilit kay Kira na gawin ng anuman. Sa ngayon, kung papatayin ko kayo, ang mga salita ninyo ay mawawala kasama kayo. Mortal lang! Nagamon ka pa ng Diyos! Lupa! Magaling. Apoy! Tulungan mo ako, ha? O hindi kayang labanan ni Jason sila. Habang ikaw ay patay, si Kira ay, syempre, sumama sa amin. Kaya, paumanhin. Jason! Kira! Hangin, pagsigla sa apoy. Nalunod ba siya sa galit? Imposible! Isang maruming fox, ha? Sa sandaling patayin ka ng aking master, ako mismo ang iinumin ang dugo mo. Sa susunod mong buhay. Bumalik ka! Ang pagpahamak mo kay Nora ay aking kasalanan. Ngunit hanggang dito ka na lang, ako mismo ang papatay sa iyo. Binabalutan ko ang sarili ko ng metal energy. Ngayon, walang talim ang makakapaso sa akin! Sinabi ko na, walang epekto sa akin ang ganyan. Parang laro lang. Maginggit! Marcus! Marcus? Marcus? Ayos ka lang ba? Kira Valewood, sumama ka sa akin! Sumama ka talaga sa maruming gawain. Plano kong itago ang aking lakas. Ngunit pinipilit ninyo ako. Sige, sumulat ng huling salita. Bakit niya ibinagsak ang kutsilyo? Walang gamit? Impossible! Sapat na! Itigil ang pagsakta ng aking pamilya. Sasama ako sa'yo. Kira Valewood, napili mo ang tamang desisyon. Kira, tiwala lang. Hindi siya makakatakas. Kung ganon, hayaan kitang makita ang totoong agwat sa pagitan natin. Impossible! Sunog! Sunog!
Ano ang ginawa mo? Bakit hindi gumana ang aking pagsasampa? Sa tingin mo ba ang ilang maduming trick ay sapat para maghari sa mundo ng martial? Walang ideya ka na ang 5 elemento ay nagmula sa Cyanor. Sila'y nagpapalakas at nagbabaligtad at konektado sa iyong mga organo. Ganoon din sa Kung Fu. At sa sining ng pagsasampa, wrecked ang iyong mga organo at magulo ang iyong mga elemento. Natalo ka na. So what kung sira ang organs ko? Kayong mga mortal, walang ideya na ang susi ng yin at yang ay hindi ang laman, ang kaluluwa. Kira Velwood, huwag mong isiping natalo mo ako. Binabantayan na namin ang Velwood Dojo. Kung hindi kita maiuwi, mag-aksyon na sila. Hindi, mapapasabog siya. Wala ka pagkakataon. Ang stansang yan, Annihilation Palm ng High Council. Ngunit, bakit walang nangyari? Hindi. Namatay na siya. Saan man tumama ang palad niya, lahat ng bundok ay nagkakabuwal. Sa buong mundo, walang iba ang makapaggamit ng Annihilation Palm. Maari bang siya... The High Council? Buti na lang binitawan ko. Kung hindi, nawasak na ang buong bahay. Kung fu man o pagsasampa, ang kahinaan ay kasalanan. Alam niya talaga ang Annihilation Palm. Mas malakas siya sa akin. Ginoong Strom, sino ka talaga? Hey guys, relax lang. Marunong mag-kung fu ang Sinorian. Vendor lang ako ng ramen. Maraming tao na mas malakas sa akin. Tama. Parang ikasampu lang na maalamat na palm. Hindi kasing lakas ng High Council. Jason, marunong ka rin ng kung fu? At ang lakas mo? Kira, pasensya na. Sa matagal na pagtago, hindi ko sinadya. Wala nang kailangang ipaliwanag. Siguro may dahilan ka. Tsaka, may itinatago rin ako simula pa nung una. Nagkaroon ng gulo dito ngayong gabi. Sana hindi ka nito naabala. Ate, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman. Takot lang ako na baka magdudot ka ng gulo kay Kira. Isipin na lang natin pag dumating. Muna, manatili kayo dito at gumaling. Tapos mag-enjoy sa Seabourn ng 1 buwan. Hayaan niyo ako maging mabuting host. Hindi na kailangan. Uuwi na kami bukas pabalik sa Floorland. Sabi ni Aaron, maghahanda sila ng ambush sa Velwood Dojo. Nag-aalala ko kay tatay. Tama. Kahit nagsisinungaling siya o hindi, kailangan kong bumalik para maging kampante. Kung ganon, babalik din ako kasama kayo. Ang hukbo ng Floorland at Dual Court? Ang mga maniac na to. Hindi ko maalis ang masamang kutob. Hawk? Hey, Binibini. Kilala niyo ba ang isa't isa? Si Evan Hawk ito, bagong alagad ng aking ama, at ang pinakamalakas na binata sa Velwood Dojo.
Kaya ikaw ang bagong nagluluto ng ramen. Ginoong Strong? Akong Gusto kayong makita ni Master. Sinabi ba ni tatay kung bakit? Bago siya umalis, isang bagay lang ang sinabi niya. Matagal nang kasal si Binibining Kira at matagal nang nawala. Ngayong siyang nag-host ng torneo ng 8 dakilang pamilya. Kahit na ang talunan niyang asawa ay nararapat na umuwi kasama niya. Sa kabutihang palad, gusto ko ring pumunta sa Floorland. At dapat ko ring bisitahin ang iyong ama. Hindi mo kilala ang tatay ko. Maselan at matigas ang ulo niya. At siguradong papahirapan ka niya. Confident ako diyan. Sige. Sumasama ako, Ginoong Hawk. Ikaw muna. Ano? Namamatay ang anak ko sa ibang bansa at ang kanyang katawan ay hindi mauwi dito. Sa ngayon, ang Shanor at Floorland ay hindi magkaibigan. Para maiuwi ang katawan ng Young Master ay kailangan ng maraming proseso. Magaling! Magaling talaga! Pinapatay mo ang anak ko? Wawasakin ko ang lahat ng Valewood. Lahat sila! Ano? Nandito na si Kira? Papasukin siya. Bilis! Opo, sir. Umuwi kang payat. Ama, maraming salamat po sa lahat ng taon. Hindi ako nakauwi para bisitahin kayo. Walang anuman, basta ikaw ay malusog at masaya. Mga puno, lahat. Ngayon, ang aking pangalawang anak, si Kira Valewood, umuwi na. Binabati ka, Ginong Valewood! Narinig ko umalis dati si Kira para iwasan ang pagpapakasal sa pamilya Ashford. Ngayon, bumalik na siya. Masakit yan para sa pamilya Ashford. Walang duda, anak siya ng Valewood. Simple ang damit, pero ang presensya niya ay bihira, kahit sa Floorland. Kaya, Binibining Kira, may asawa ka na ba? Isipin mo ba pakasalan ang pamilya Blackmere? Salamat, Ginoong Blackmere. Ngunit may asawa na ako. Ang asawa ko, si Jason, ay taga Shanor. Naintindihan, paumanhin, bagaman narinig ko. Magaling ang Shanor sa Kung Fu, at ang dating mataas na konsul ay taga Shanor din. Maaari ko bang itanong, Binibining Kira, kaninong dakilang bayani ka nagpakasal? Ito ang asawa ko, si Jason Strong. Naimbitahan ako dati sa Sianor para sa Heroes Summit, pero hindi ko siya nakita. Kaya, binata, ano ang estilo ng iyong pagsasanay? Ginoong Blackmere, ang bayaw ko ay nagpapatakbo lang ng maliit na ramen shop sa Shanor. Hindi siya kilalang tao. Yung nagtitinda ng ramen? Walang katotohanan yan. Si Binibining Kira ay anak ni Ginoong Valewood. Marahil ay hindi ang pinakamahusay, pero hindi dapat siya ikasal sa isang nagtitinda ng ramen. Anyway, para sa pamilya Valewood, isang siglong angkan, ang pagkuha ng isang walang kwenta manugang na nakatira ay natural lang, basta marunong magluto at alagaan siya. Kira, bakit hindi mo sinabi na ikinasal ka sa nagmamay-ari ng ramen shop? Ama, ang lahat ng ito ay hindi tulad ng iniisip mo. Walang galan na po, Binibining Kira. Ang Shanoria na nagtitinda ng ramen ay hindi karapat-dapat kumpara kay Ginoong Hawk. Sabihin mo sa akin, Ginoong Blackmere, ano ang uri ng lalaki na karapat-dapat para sa aking asawa? Isang tunay na master, Aika. O katulad ng mataas na konsul ng silangan, may pera at kapangyarihan.
Kung hindi, mapapahiya ang pamilya Valewood bilang isa sa 8 dakilang pamilya. Ginoong Blackmere, diretso ka, hindi ba? Ngunit sa kabutihang palad, meron ako ng 2. Jason, may talent ka sa kung fu. Pinapahalagaan ko yan. Pero pagdating sa katayuan at kapangyarihan, hindi pa panahon para magmayabang. Saan ba talaga nakafocus ang talent ni Ginong Strong? Walang laban ng mga elite ng dual court sa aking asawa. Binibining Kira, alam ko na gusto mong ipagtanggol ang asawa, pero hindi mo pwedeng imbento lang ang ganon. Ang mga elite ng dual court ay parang lampas sa mortal. Sabihin na natalo ng asawa mo sila ay talagang katawa-tawa. Totoong lahat ng sinabi ko. Kung totoo man, hayaan si Ginong Strong na makipaglaban sa amin. Kung ganon, sapat na! Nakakahiya na ito! Huminto ka! Kira, ang lahat dito ay puno ng dakilang pamilya. Magpakita ng respeto. Ikaw at ang asawa mo, umatras muna. Panuurin at matuto. Ama, hindi mo rin ba ako pinagkakatiwalaan? Si Jason talaga. Isang magluluto ng ramen at isang Sianorian, kahit marunong siya ng kaunting kung fu, walang kwenta pa rin. Ngunit, hindi ko matiis na insultuin kanila ng ganoon. Pwede kang magsalita buong araw, pero walang tatalo sa kanilang mga mata. Huwag mag-alala. Papakita ko sa kanila na buhay pa ang Sianor Kung Fu at na ikaw ay nag-asawa ng tamang tao. Sa lahat, alam ninyo kung bakit ko kayo tinawag dito ngayon. Ang dual court ay muling bumalik at nakikipagtulungan sa militar. Maraming talento ang dinukot ng dual court. Kung hindi natin ito pigilan, ang ating mga pamilya ay tiyak na babagsak. Kaya ngayon, kailangan nating pumili ng pinuno na magturo sa atin ng kung fu at labanan ang kanilang pag-usbong. Ngunit bawat miyembro ng dual court may sariling espesyal na kakayahan. Sinasabi na kapag may target, kahit anong paglaban ay mapapahamak ang buong angkan. Tsaka may sandatahang lakas ang sumusuporta sa kanila. Paano tayo lalaban sa kanila? Kailangan nating lumaban kahit hindi natin kaya. Ang 8 dakilang pamilya ay umiral ng 1 siglo. Gusto mo bang panuurin na mamatay ang kung fu sa ating panahon? Tama! Para sa pamilya, kailangan nating subukan! Para sa pamilya! Para sa Kung Fu! Sianor Man of Floorland, ang tradisyonal na kung fu ay unti-unting nawawala. Hanga ako sa iyong ama sa paglaban hanggang dito para sa adhikain. Sa buong buhay niya, sumunod siya sa katuruan ng mandirigma. Siya ay isang matapat at marangal na tao. Palagi niyang sinasabi, ang Floorland Kung Fu ay galing sa Sianor. Ang pagbagsak ng Sianor Kung Fu ay talagang magpapasakit sa kanya. Kaya siya ang nangungguna para buhayin ang Kung Fu. Ang galing ng kanyang pag-iisip. Hindi tayo dapat mabigo sa kanya. Sa torneo na ito, maliban sa pamilya Ashford, 3 pamilya na lang ang natira. Sunod, ayokong tanggapin ang kampeon. Para sa final round, simple ang rule. Magpapalitan ng pamilya na hahamon sa kampeon hanggang magkaroon ng pinakahuling kampeon. At ang taong iyon ang mamumuno sa 8 dakilang pamilya. Kaya, sino ang unang hahamon? Ako ang unang lalaban. Hindi ako pumapatay ng walang pangalan. Tanggalin mo ang maskara mo at sabihin mo ang pangalan mo. Hindi karapat-dapat kang malaman ang pangalan ko. Nakita kitang gumamit ng espada. Pinapangalagaan ko ang espada. Kaya kulin mo ang espada mo at labanan ako. Hindi ka karapat-dapat sa aking espada. Maraming salita. Hayaan nating makita kung ano ang tunay mong lakas. Ang pamilya Blackmere sikat sa kanilang espada. Ngunit ang misteryosong lalaki ay walang armas. Ang laban na ito ay magiging malupit. Hindi match ni Gavin Blackmere ang kampeon. Matatapos siya sa isang round, pinaka. Nagtitinda ka lang ng ramen. Sino ka para husgahan ng isang senior? Tingnan!
Ano? Ano? Ano ang nangyari? Napakalakas niya. Master. Isinubsob niya si Gavin sa isang galaw. Ang lakas niya ay maaaring pantay sa 8 puno ng pamilya. Ngunit, sino siya? Kawawa! Basura tulad nito ay hindi nagkakahalaga ng oras ko! Ginoong, pagsasanay lang ito. Bakit mo kailangang saktan ng mga tao? Basura. Walang karapatang husgahan ako. Sa susunod na round, lalaban ako sa pamilya Valewood. Gilip. Master, let me handle this. Asikasuhin ito. Sa tingin ko ay nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ako narito para hamunin lang ang isa sa mga Valewood. Gusto kong kayong lahat ay lumaban sa akin ng sabay. Hahamon ang buong pamilya Valewood. Hindi ba siya narito para sirain ang pangalan ng pamilya Valewood? Sino ang nasuklam nila? Hindi ordinaryong mandirigma ang lalaking ito. Kung hindi nila tanggapin, mapapahiya ang pamilya Valewood. Kung tanggapin nila, hindi nila mananalo. Ang laban na ito ay para sa pakikipaglaro. Ako ang puno ng pamilya Valewood. Kung may sama ng loob sa aming pamilya, pwede nating pag-usapan. Hindi kailangan gawin ito. Sama ang loob? Sa pagitan ko at ng pamilya Valewood, walang sama ng loob, kundi dugo ang paghihiganti. Kayong dalawa, Theo Ashford. Bakit kayo narito? Kayong dalawa, Theo Ashford. Bakit kayo narito? Bakit hindi ako narito? Pumatay ang anak mo sa anak ko. Kung hindi ko siya paghihigantihan, hindi ako makakatulog. Si Harrison ang nagtangkang pumatay sa akin. Hindi mali ang lumaban. Theo Ashford, ikaw pala. Siya nga. Sa arena, ipinusta mo ang buhay at tinanggap ang pagkatalo. Ngunit ikaw ay nagpapahiya sa 8 dakilang pamilya. Umalis ka! Kawawang mga basura! Ilabas si Kira Valewood o ang pamilya Valewood. Wala man lang mapaglibingan. Gusto mong isuko ko si Kira? Sa panaginip mo? Ama, hayaan akong tulungan ka. Kawawa! Hindi, Ama. Ama, Marcus. Ang tapang mong apihin ng mga bata. Theo, walang hiya ka. Ama! Matandang ubo. Hindi na ako ang dati. Patay na kayong lahat. Kira Valewood. Tingnan natin kung sino ang makaliligtas sa iyo ngayon. Kira! Gusto mong mamatay siya? Ubusin mo muna ako. Gusto mong patayin siya? Dadaan ka muna sa akin. Vendor lang ng ramen! Sumupil ka na! Walang makatalo sa kanya. Kayang mo, walang kwentang manugang? Gusto mong patayin sila? Kailangan mong tanungin muna ang aking espada. Wala sa sarili ang Valewoods. Pinadala pa talaga nila vendor ng ramen para harapin ako. Kayong dalawa, vendor ng ramen. Ang iyong Shanoy na puro palabas ay walang laban sa kanya. Bumalik ka dito! Kami nang bahala! Masyado pa siyang bata. Hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Puro palabas?
Ikaw ba ang tinutukoy mo? Vendor ng ramen, hindi karapat-dapat na matay sa aking kamay. Umalis ka! Para malaman mo, Master Theo, mamatay sa aking espada ay isang karangalan para sa iyo. Oh, at marinig mo, ako ang pumatay sa iyong anak. Ano? Para malaman mo, Master Theo, mamatay sa aking espada ay isang karangalan para sa iyo. Oh, at marinig mo ito, ako ang pumatay sa iyong anak. Ano? Sinira niya ang aking asawa, kaya nararapat siyang mamatay. Kayong dalawa! Magpakamatay ka! Ganito lang ang iyong hypnosis? Binaba ang kanyang depensa laban sa kaaway? Gaano siya katanga? Sasabog siya sa isang round lang. Nanalo siya! Grabe to! Nanalo siya! Ano? Ha? Mayabang ka. Pinapahalagahan ko yan. Ngunit yan lang ang kayam. Ngayon, ang dugo mo ay parangal sa kaluluwa ng anak ko. Ang naginata ay mas malakas. Nililipol nito ang lahat sa kanyang daan. Nasa panganib siya. Kira, paalisin mo si Jason. Ano ang ginagawa niya? Sinuko na niya na? Hindi. Hindi sumuko si Jason. Gusto niyang talunin si Theo sa kanyang paborito. Simula pagkabata, naginata ang gamit mo. Paano niya? Hindi ba siya taga Shanor? Bakit siya magaling sa Floorland weapons? Madali lang gamitin. Imposible yan. Ano meron ka pa? Subukan mo. Mayabang ka. Karay, paano niya nalaman ang karate? At ganun siya kagaling? Sino ba talaga siya? Sa pagkakaalala ko, isang tao lang, sa edad niya, ang nakamaster ng kung fu. Di lang taga Shanor, sa panunood lang. Uy, Xiaomei. Patay ka! 10 taon nang nakalipas, ginamit ko ang Cyanor Kung Fu para durugin ang buong silangang Asya. 10 taon ang lumipas, hindi mo pa rin natalo ang Cyanor Kung Fu. Annihilation Palm! Siya ang... Mataas na konsul ng silangan. Siya ang mataas na konsul ng silangan? Walang alinlangan, ang mataas na konsul lamang ang kayang maging ganon kalakas. Nagpapatakbo lang ako ng ramen stall at nagkataon lang na marunong ako ng ilang galaw. Kay bilis lang niya namatay? Ang galing niya! Matagal na akong hindi nakahiga ng ganyan. Ang mataas na konsul ng silangan! Magandang araw, mataas na konsul. Hi! Pamilya tayo dito. Hindi na kailangan to. Ang mataas na konsul gamit ang Netherblade style at ang Annihilation Palm nilabanan ng buong silangan mag-isa. Matapos manalo, hindi niya sinakop ang alinmang pamilya.
Sa halip, ibinahagi niya ang lahat ng kanyang alam para palagiin ang Kung Fu. Ginamit ng mataas na konsul ang Netherblade style at ang Annihilation Palm para harapin ang buong silangan mag-isa. Matapos manalo, hindi niya sinakop ang alinmang pamilya. Sa halip, ibinahagi niya ang lahat ng alam niya para palagiin ang Kung Fu. Sa puso niyang ganyan, pagkakataong makilala siya ay karangalan. Matagal na ang lahat ng iyon. Pasensya, Kira. Nung nasa Sianor, gusto kong sabihin ang tunay kong pagkatao. Ngunit ang mga bagay ay natagalan. Sinceramente, noong nasa Sianor, alam kong hindi ka ordinaryo. Hindi ko lang akalain na ikaw ang mataas na konsul ng silangan. Ngunit kahinsino ka man, ikaw ang asawa ko. Wow, ang saya naman dito. Wow, ang saya naman dito. Sino ka? Magpahinga lang kayo. Hayaan akong ipakilala ang sarili. Ako, si Black Tiger Marshal, Drake Draven. Black Tiger? Hindi ba sila sa dual court? Bakit kayo narito? Walang dahilan para magpanik. Nandito kami ngayon para imbitahan kayong lahat na bumisita sa aming base bilang bisita. Yak! Walang bisita! Pinagnanakaw niyo tao namin, gusto pa kaming bisitahin. Mapapahamak lang kami! Sumali sa dual court at lalakas kayo! Lalakas ang Floorland! Taga-Floorland kayo! Duty nyo ito! Nagsanay kami simula, bata, para ipasa ang aming tradisyonal na Kung Fu. Hindi namin aralin ang mga barating trick nyo. Magingat sa salita! Magingat sa salita. Bilang Black Tiger Marshal, bakit pinipilit mo kami sumali sa dual court? Anong balak ninyo? Ikaw, may banal na yin-yang katawan. Magpahinga, sumama ka sa akin, at malalaman mo ang aming plan. Managinip ka na lang. Parang lahat dito ay galit sa akin. Kaya ayaw ko talagang makipag-usap sa mga babo ninyo. Umalis kayo! Wala kayong lugar dito! Drake, ikaw ay walang hiya! Walang makakalabas dito ngayon. Kung lumaban kayo, ipapakita ko kung mas malakas ang kamao ninyo o ang bala ko. Pumili na kayo. Magpapatuloy lang akong magbabaril. Sasama ang Blackmere sa'yo. Gavin, sumuko ka agad? May baril sila. Walang pagpipilian. Hindi ko hahayaan mamatay ang mga alagad ko. May dalawa sa inyo ang marunong sumuko. Paano naman ang pamilya Valewood? Ano ang desisyon ninyo? Gusto mo sumunod ang mga Valewood? Managinip ka na lang! Patay kayo! Kaya kayong Floorlanders, mahilig puwersahin ng tao, no? Bagong kaalaman. Jason, walang kinalaman ka dito. Mataas na konsul ng silangan, no? Isang payo. Huwag kang makialam o hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Gusto mo akong patayin? Hindi ka pa karapat-dapat. Puno, malakas si Jason Strong, pero may baril sila. Ama kahit na yin-yang master baka hindi makatalo sa malakas na baril. At tayo ay laman at dugo lang. Sa ngayon, tanging si Jason ang mapagkakatiwalaan. Kaya ka pala kilalang matapang sa Sianor, no? Ipakita mo kung anong meron ka ngayon. Isang Riftcleave? Kaya ikaw din ay yin-yang master? Para maging eksakto, ako ay senior yin-yang master. Hindi ko kailangan ng itinaling espiritu. So what kung kaya mong Riftcleave? Pinatay ko si Aaron Sutton. Kaya kayang-kaya kitang patayin. Magbantay ka muna.
bago ka magmayabang. Patay na ang Xianor Kung Fu. Kayong mga sakit ng silangang Asya, dapat mabuhay parang daga, lumilipad sa imburnal. Mataas na konsul ng silangan. Walang kwenta. Hindi. Malakas si Drake. Hindi kayang talunin ni Jason. Ama, baka sumuko na lang tayo. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Kung susuko tayo ngayon, sisira ang Pamilya Valewood. Tiwala ako kay Jason. Maghintay tayo ng kaunti. Walang pag-asa ka laban sa akin. Magpakamatay ka. Sino nagsabi na walang pag-asa ako? Siya, pinikit niya ang mga mata niya. Susuko na ba siya? Hindi. Sinabi pa nga, parang alam ng mataas na konsul kung paano talunin si Drake. Kung walang tulong ang tingin, huwag na tingnan. Sa tradisyonal na kung fu, tinatawag itong pakikinig sa hangin. Yun! Imposible! Malalim ang Xianor Kung Fu. Ngayon, bibigyan kita ng tunay na aral. Hindi ako naniniwala. Handa kang mamatay. Hanalo siya! Jason! Tapos na ang laro. Jason! Drake Draven! Gumamit na talaga ng baril! Drake Draven, ito ay pagsubok sa Marshall at nag-sneak attack ka gamit ang baril. Ikaw ay napakaduga! Sa harap ng ganap na kapangyarihan, walang iba pang mahalaga. Ngayon, ang Valewoods at ang banal na yin-yang katawan, kahit sila ay napilayan. Isasama ko sila! Isasama mo sila? Kausapin mo muna ako. Jason! Hindi ko akalain na magpapatayan siya para protektahan kami. Jason Strong, nabaril ka. Suko ka na. Mas madali kang mamamatay. Ang tinatawag mong kapangyarihan ay hiram lang na lakas. Drake Draven, kawawa ka. Kawawa ka! Kayong ang nagumpisa. Mga bata, paputok! Huwag nang hayaan ang mga basura ng Xianor na mabuhay pa! Kung gusto niyong patayin siya, patayin niyo muna ako. Kira Valewood, sa tingin mo hindi kita paputukin? Eh di putok mo! Magpahinga. Ngayon, walang mamamatay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking huling galaw. Sa lahat ng Kung Fu, Bilis ang lahat! Ano? Hindi ba kayo ang nagpadala ng mga bala? Binabalik ko lang sa inyo! Jason Strong,
Kung papatayin mo ako dito sa Floorland, alam mo ba ang mangyayari? Pwede kang habulin ako anytime. Hihintayin kita. Madaling sabihin. Pwede kang umalis. Walang problema. Paano ang biyanan mo? Akasawa mo at lahat ng Valewood? Madaldal ka. Sapat na! Sapat na! Hanggat hindi mo ako papatayin, hindi ko papatayin ang sinuman dito. Hindi ko gusto ang tono mo. Gusto mong mabuhay. Magpakita ng respeto. Okay? Magaling ang dating. Ngunit, isang bukol tulad mo ay dapat tanggalin. Jason, hayaan mo na. Malaki ang orden ng Black Tiger. Kung papatayin mo siya, maaring magsimula ang digmaan sa pagitan ng Shanor at Floorland. Takot sa kanila. Hindi natatakot ang Shanor sa kanila. Jason. Walang sala ang mga tao. Hayaan mo na lang. Umakyat ka na yon. Nagawa natin. Sino ang mag-aakalang ang aking manugang ay ang mataas na konsul ng silangan? Jason, hindi ko alam dati kung gaano ka talagang malakas. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Walang problema. Jane, anong ginagawa mo? Nabulag ako dati at naglakas loob pang insultuhin ka. Salamat sa pagpatawad at patuloy na tulong sa pamilya Valewood. Jane, hayaan ang nakaraan. Pamilya na tayo ngayon. Magiging maayos na ang buhay natin. Mabubuhay tayo ng maayos mula ngayon. Alam kong pinili natin ito, pero nilabag natin ang Black Tiger. Nangangamba ako, hindi magiging madali ang buhay. Ginong Valewood, hindi basta-basta pababayaan ng Black Tiger ang Valewoods. Kung ayos lang, pwede kayong pumunta sa Shanor. Pwedeng magtrabaho yan. Ngunit ang Floorland at Shanor ay magkaaway. Tatanggapin ba talaga kami ng Shanor? Mapagbigay ang Shanor at hindi kayo mga masasamang tao. Tatanggapin kayo. Na yung napagdesisyunan, pagbalik ni Kira, sasabihin natin sa kanya. Matagal nang wala si Kira. Bakit hindi pa siya bumalik? Ito ang, Iyan ay... Kung gusto mong makita ang asawa, bayad mo ang buhay mo. Drake Draven. Drake Draven! Patay ka! Naayos ng lahat.
Bagong pagkakakilanlan mo ito. Salamat. Sa trinang hapon, sasakay tayo ng bangka patungong Sianor. Ang pagliligtas kay Kira ay nasa iyo na. Sa Sianor, may maghaharurot sa inyo. Kapag tapos ng gulo, ikaw nang magpasya kung babalik ka o hindi. Lahat ay naghahanap sa iyo. Kung mag-isa kang pupunta sa Black Tiger Order, napakadelikado. Paano kung manatili ako at tulungan ka? Ikaw ay kilalang kilala. Masama ang ideyang sumama sa'yo. Kayo munang umalis. Ako nang bahala sa sarili ko. Madaling talunin. Uy, pare, narinig kita. Papasa ka rin sa hukbo, di ba? Pupunta rin ako sa pagsubok sa hukbo. Magtulungan tayo? Kapag nakapasok, magtutulungan tayo. Bakit ako? Para talunin ka. Siyempre. Ilan lang ang kinukuha ng Black Tiger. Parang may talento ka. Siguradong makapasok ka. Huwag kang magduda. Narinig mo na ang Veilwood Dojo, di ba? Parang. Doon ako nag-end sa'yo. Narinig mo na ba ang mataas na konsul ng silangan? Kasama niya ako kumain nung nasa Floorland ako. Madali kong basahin ang tao. Halika, tara na. Ha? So, pumayag ka? Hindi mo pa sinabi pangalan mo. Jason Veilwood. Ikaw, mula ka sa pamilya Veilwood. Hindi. Magkapareho lang ng pangalan. Ano ang ibig sabihin niyan? Siya ang pangalawa sa Black Tiger, Tyson Carter, kilala bilang Tigre ng Silangan. Victor! Magaling na kasama. Yung batang yon mukhang baguhan lang. Dayain mo siya at mababawasan ang kalaban mo. Shh. Kaya ako ang taya ngayon? Nandito na ang 8 dakilang pamilya! Nakita mo? Ganyan ang 8 dakilang pamilya. Simple lang ang pagsusulit. Bawat isa sa inyo ay aakyat dito at lalaban sa akin. Yun, sandali lang. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ibig sabihin niya? Anong sinasabi niya? Hindi ko naintindihan. Kung may makasaktan sa akin. Pasado kayo. Yun, pwedeng... Oh, pair. Lalaban kami kay Tyson Carter? Suicide yan! Sino ang unang aakyat? Oh, hindi. Sabay-sabay tayo. Siya ang akyat! Siya ang pupunta! Payat na payat. Bigyan mo ako ng karapat-dapat. Bob! Ako na!
Simulan na natin! Grabe! 2 galaw lang! Si Tyson Carter ay baliw! Takot ka na. Hindi! Galing ako sa Vailwood Dojo. Hindi ako natatakot. Vailwood Dojo. Kaya ikaw ay mag-aaral ng Vailwood. Sumalang ka dito. Gino? Hintay lang po. Hindi ko ulitin. Grabe, may gamit pa siya. Tutulungan ko siya. Huwag magpalitan ng suntok. May sugat ang kaliwang binti niya. Atakehin ang kaliwang tuhod. Mas mabilis! Mabilis siya! Vailwood Dojo? Yun lang ang kaya mo? Wow, malakas siya. Muli! Gawin mo lahat. Pero pareho pa rin. Huwag magpalitan ng suntok. May sugat ang kaliwang binti niya. Atakehin ang kaliwang tuhod. Siko! Umiwas siya para saluhin. Kaya niya pinakakalat ang lakas. Ano? Putangina. Nanalo ako! Ha ha ha! Ikaw ay pumasa. Umakyat doon. Hihi! Sumunod. Kayong dalawa. Ikaw, halika! Ginoong Carter, mainit lang ang ulo niya. Pabantayan muna siya ng konti. Hindi mo pa napapansin? Mas magaling siya sa'yo. Sumampa ka dito! Hindi niya kaya yan. Kaya niya ba to? Impossible. Payatot lang yan. Hindi niya kaya to. Payatot. Halika. Ipakita mo ang tunay mong galing. Subukan mo. Impossible. Ano yung galaw? Pinpoint strike. Ang mga ganyang panlilinlang walang patunay. Laban tayo ng patas kung may lakas ka ng loob. Sapat na yan. Nanalo siya? Ganun siya kalakas? Kamamhamangha. Siya, ganun pala siya kalakas? Ganito pala siya kalakas? Anong pangalan mo? Jason Vailwood. Kaya ano ka sa pamilya Vailwood? Wala. Pangalan lang. Mula ngayon, ikaw na ang commander ng aming hukbo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan gaya ko. Ano? Pakisama po! Wait. Gusto kong siya'y magtrabaho sa ilalim ko. Kira, I'm here. Nandito na ako. Yin-yang katawan, napakaganda. Kahit na napakataas ng dosis ng serum, malinaw pa rin ang iyong pag-iisip. Ikaw talaga'y iba sa mga ordinaryo. Hindi ko mapigilan na makita kang itinaling espiritu. Itinaling espiritu? Anong balak mo? Ang gamot na ito ay maingat na ginawa ng Floorland. Tinatawag itong Alpha Serum. Pinapalubog nito ang ordinaryong tao at ginagawa silang itinaling espiritu. Ngunit masyadong malakas ang serum. Ang mahihina
ay malamang sumabog at mamatay. Ang mga mandirigma lang ang kayang tiisin ito. Kaya pala ang Black Tiger ay nanghuhuli ng mandirigma at nakipag-ugnayan sa dual court. Ang layunin mo ay gawing itinaling espiritu ang mga sibilyan. Ang ginagawa mo ay kabaliwan. Hangat ang pagsubok sa tao ay magpatuloy at gamitin natin ito sa digmaan, ang Floorland ay magiging ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ang lahat ng kaluwalhatian at kita ay sa akin. Sinong nag-aalala sa tao? Hayo? Alam ba ng gobyerno ang ginagawa mo? Kaya nga kailangan ka namin. Espesyal ang katawan mo. Kapag na-inject ng serum, magiging ang pinakamalakas na sandata ng tao sa kasaysayan. Sa oras na iyon, ang pagkakaroon ka lang ay sapat na para manalo sa gobyerno. Ako rin ay yin-yang master. Sana maging aking itinaling espiritu. Umalis ka! Utang ina! Kailangan ng suppressant para pawiin ang sakit. Ngunit mukhang malakas ka. Hindi mo siguro kailangan. Ang ganda mo pala. Kahit hindi ka maging aking itinaling espiritu, masarap ka namang hawakan. Itawan mo ako! Tigil! Hindi ba sinabi ko, huwag pumasok sa lab? May bagong commander tayo. Inutusan kaming salubungin siya. Bagong commander sa panahong ganito? Anong alam mo tungkol sa kanya? Wala. Ngunit narinig ko, napakalakas niya. Kahit si Ginoong Carter, di niya kayang talunin. Pinapahalagahan ni Ginoong Carter siya. Plano siyang pagsikapan. Kailangan talaga nating magpursige sa kanya. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay Jason Velwood. Si Jason. Sana hindi siya masyadong abala. Halika, dalin mo ako sa bagong commander. Wait! May J-dependent ako. Pakibigyan ako ng suppressant. Nagmamakaawa ka na ngayon? Huli na. Parang mahalang bagay na to. Una akong makipagkita sa bagong commander. Pagkatapos ay maglilibang ako sa iyo. Di ko akalain, galing mo pala. Parang bagay tayo. Kung sikat ka na balang araw, huwag mong kalimutan ang kaibigan mo. Oo, alam ko. Anong tinitignan mo? Wala. Ginoong Strong, nandito na lahat. Bakit lahat sila yin-yang master? Programang talento ng Black Tiger. Ipapaliwanag ni Ginoong Carter mamaya. Sila ang magiging mga tauhan mo. Sila! Siya ang inyong bagong commander, Ginoong Jason Strong. Commander. Ang pendant! Ang kwintas! Sino ba itong mga tech ng lab? Commander, pinasadya ng Marshal silang piliin para sa classified project. Walang ideya kung ano ito. Okay, got it. Okay. All of you, dismissed. Kailangan ko maglibot. Mag-isa lang. Yes, sir! Olis. Parang nagsimula na ang Alpha Serum. Malapit na. Magiging sandatang may buhay ka, walang sariling isip. Relax. Once I inject the suppressant, it won't hurt as much. Kumusta ka ngayon? Walang hiya! Ipapakita ko sa'yo! Tigil!
Jason! Okay ka lang? Sino ang nagpasok dito? Commander? Baka nagkamali kayo. Sumusunod lang kami sa utos ng Marshal. Nagpapatakbo ng importante at lihim na pagsubok. Okay ka lang? Mahal, si Drake Draven ay nakikipagtulungan sa dual court. Ginagamit nila ang pagre-recruit bilang takip at nagtuturo ng itinaling espiritu ng tao. Maraming namatay. Okay na ngayon. Itinaling espiritu ng tao? Mahal? Pwede bang sabihin sa akin ang nangyayari? Ikaw ang asawa niya. Kaya ikaw ang mataas na konsul ng silangan. Taga-Sianor ka. Mataas na konsul, nilampasan mo ang madaling daan at diretsyo ka sa impyerno. Ngayong nandito ka, hindi ka aalis. Pinainom nila ako ng kung ano, simula ng kumilos. Bago ako mawalan ng malay, alisan na. Ang suppressant. Galo. Sa direksyon na to. Hey, hintay. Bakit ako tumatakbo kasama nila? Patungo ito sa basurahan. Makakalabas kayo dito. Kayong dalawa? Ako ang kanilang commander. Maghahanap ako ng pagkakataong makatakas. Sige, ihintayin kita sa labas. Opo. Ginoong Valewood. Matagal na hindi nagkita. O mas tamang sabihin, mataas na konsul ng silangan, Jason Strong? Kaya alam mo na kung sino ako. Isa ka sa pinakamahalagang target ng Floorland. Kung hayaan ka lang, pumasok dito. Tanga lang kami. Sa terminolohiyang Sianor, ang maliit na hakbang na ito ay imbitasyon sa bitag. Dahil alam mo na kung sino ako, ano ang gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako o tatarantado? Papatayin ka? Masyadong madali yan. Ang iyong halaga ay mas malaki kaysa sa patay na katawan. Sa palagay ko, alam mo na ang ginagawa ng Alpha Serum. Ang katawan mong tulad nito ay ipinanganak upang maging itinaling espiritu at lumaban para kay Floorland. Nakalimutan kong sabihin, mas mabilis kumilos ang batch na to at mas malakas kaysa dati. Mananatili ka buhay o mamamatay, nasa tadhana. Walang duda, ikaw ang mataas na konsul. Ang bilis mong matunaw ang serum.
Well, parang swerte ka lang. Ganun man, dadalhin kita sa libingan. Ano? Paano mo nalaman na sinadya kong mahuli mo ako? Ang layunin ko ay tuluyang puksain kayo. Ang suppressant? Saan mo nakuha yan? Kung hindi ako nagkakamali, ang gamot na to ay makakapagpabalik sa akin at bibigyan ako ng sandaling lakas ng itinaling espiritu. Putangina! Ah! Kayong... Nagwawala ang target! Kailangan ng tulong! Kailangan ng tulong! Kayo lang lahat? Ang Black Tiger at Dual Court ay puro kasamaan. Tapusin siya! Huwag kalimutan, kayang kong kontrolin ang mga elemento. Kaya man alam mo na lahat. Kung lumala pa ito, marami pang mamamatay. Kahit alam mo na, papaputukin mo pa rin ako. Jason Strong, dito na ang katapusan mo. Suko ka na para hindi ka masyadong masaktan. Drake Draven, kung lumabas man, ang ginawa mo dito, masisira ang pangalan ng Floorland. Kaya mo bang panindigan yan? Basta wag kang magsalita. Walang makakaalam kung ano ang nangyari dito. Nagpadala na ako ng tulong. Ngayon, bukod sa Black Tiger Order, may mga tangke sa labas at marami pang unit. Jason Strong, kahit gaano kakatapang, hindi ka makakalabas buhay. Bibigyan kita ng pagpipilian. Patayin mo ang sarili mo at hahayaan kitang mamatay na may dangal. Bibigyan kita ng pagpipilian. Patayin mo ang sarili mo at hahayaan kitang mamatay na may kaunting dangal. Natalo na kita dati. Ngayon, walang pag-asa ka. Ano? Paano mo din ma-move ang mga bagay? Magpakamatay ka at tanungin ang iyong mga tauhan. Lalong lumalala ang epekto. Kapag siya'y nawalan ng malay, patayin.
Patayin siya! Paumanhin. Para ito sa Floorland. Natapos na ang pagsubok sa Floorland. Ang iskandalo ay nagdulot ng matinding galit sa Floorland. Ang mga sangkot ay naparusahan. Ngunit sa insidenteng ito, daan-daang sibilyan at isang Sonorian, si Gino Armstrong, ay namatay. Wala nang pag-asa. Hindi pa rin nakalabas si Jason. Ang Veilwoods ang pumatay sa kanya. Ngayong nalantad na, sino man sa Shanor o Floorland o mga kalapit bansa nakaiwas sa sakuna. Oh, Kira. Buong aking kasalanan. Hindi dapat ako umalis mag-isa. Ano? Bakit kayo... Jason? Buhatin ka? Oh, Jason! Buhay ka! Salamat, Diyos! Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nangyari na mabilis. Hindi ko rin inasahan. Wait! Suotin mo ito. Naghihintay ang hukbo sa labas. Salamat. Paumanhin. Para ito sa buong Floorland. Patay na siya. Gala! Ang bigat mo! Buti na lang, hindi masyadong malala ang sugat. Hindi ko alam kung maililigtas ko siya. Huwag. Nang magising ako, napansin ko ang serum sa katawan ko ay halos maubos dahil sa pagdurugo. Sa kabutihan, hindi naman masyadong masama, ngunit kailangan pa ng katawan ko ng panahon para masanay sa serum. Basta bumalik ka. Huwag tayo tumayo lang dito. Umupo na tayo.